Ayan po, magandang araw muli sa ating lahat at patuloy po tayong magbigay at maglaan ng oras lagi. At ito yung pinakamagandang bagay na masumpungan natin na tayo po ay nakikipag-diig o nakikipag-usap sa ating Diyos na buhay. At isa ito sa mga naibibigay po sa atin ng Diyos. No? Katulad po ng talata, ang sabi po dito sa 4:12 ng Ephesians, I can do all things in Christ who strengthen me. Sabihin na may mga bagay na sinasabi si Pablo na magagawa niya lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay kalakasan para po sa Kanya. Bago po dito, meron po isang bagay tayo makita na bago banggitin po yung ito ni Pablo, meron siyang pinakita sa 12 na naranasan niyang magutom, managana, naranasan niyang maghirap, maghikahos, naranasan niyang maging maayos ang buhay. So, kumbaga, makita natin na adjustable po siya, kumbaga flexible po siya. Ang dapat natin makita rito mga kapatid ay yung pag-uugali po, yung attitude po. No? Sometimes po kasi meron tayong mga problema pagdating po sa attitude pagdating po sa harap sa mga problema, harap sa sitwasyon ng buhay, may mga kadalasang nangyayari na maaring kung minsan ay natataranta po tayo, kung minsan po ay nagugulumihanan tayo, at kung minsan napakahirap pong mahanapin yung mga bagay na kagustuhan po natin. At yung attitude na ito nagiging daan para po magkaroon po tayo ng hinaharap na tinatawag po na sitwasyon po sa buhay po natin. Pero dito, pinapakatawan ni Pablo na kung paano natin mabibigyan solusyon ang mga bagay na ito sa pamamagitan nga po ng pagdulog po natin sa Diyos na buhay. At dito makita natin yung nagpapasaya sa Kanya at nagkakaroon siya ng kapanatagan sa buhay pagdating na po sa paglapit natin sa Diyos. Ganon din po rin tayo na kadalasan po may mga pagkakataon sa buhay po natin yung ang tama kagad sa isip natin pagka may problema malaki, siyempre po nagugulumihanan tayo, tatanong tayo, at nag-iisip po tayo kung paano nga ito ma-resolve ba o may resolve. Pero ang pinakamaganda po dito, sabi po sa talata na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay. At ang gawin lang natin ay patuloy lamang po tayong magpakumbaba, manatili po sa kanyang presensya. Kasi kung minsan po may mga pagkakataon na bigla po tayong gagawa ng mga bagay na akala natin tama, at kung minsan po ay hindi natin naisasangguni kaagad in prayer. Kaya naman makita ho natin na sabi nga po, prayer and devotion or Bible reading o kaya naman po yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kaisipan na nagmumula po sa ating Diyos na buhay. Kaya lagi sinasabi nga ng Biblia na kung tayo mananalangin ay isik natin ng Diyos first, yung kanyang katuwiran, kaharian, at saka na lang po nakita natin kasagutan po ng ating Diyos. Alam naman natin na ang Diyos po ay tumutugon sa mga panalangin po natin. Yung nga lang po may mga pagkataon minsan nagkakaroon tayo ng kainipan, nagkakaroon tayo ng kalungkutan, katanungan, reklamo minsan madalas. Pero dito po ang una pong binibigay sa atin ng Diyos ng buhay sa mga talatang ito yung ating po pag-uugali, yung attitude po natin, yung pagharap po sa mga problema na maaari po natin palang makuha sa pamamagitan lamang po ng paghingi natin ng kalakasan at kakayanan po na nabibigay naman. Sabi po ng Biblia, kung tayo na nagkukulang po sa karunungan, humingi tayo na ang Diyos po sagana po sa karunungan at kalakasan na ibibigay po sa atin. Kaya naman kung meron tayong kinakaharap, bagamat sabihin natin na dapat kailangan maging ganito, pero alamin muna natin ang mga bagay kung paano nga po kikilos po ang ating Diyos ng buhay. Ang isang pinakamagandang bagay lang ay hayaan natin kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Sabi nga po ng Biblia, ang Diyos po daw ay hindi siya maling. Siya po ay tapat na Diyos. Kaya naman siya po ay nag-challenge po sa atin na tayo lumapit sapagkat ang Diyos po ay marunong. At kung may mga pasanin tayo mabibigat, ay pagagaanin po yan ng ating Diyos na buhay. Sa pamagitan lang po ng pananampalataya natin
sa ating Panginoon Kristo. Salamat po at patuloy po tayong magpuri, maglingkod po sa ating Diyos. Hanggat kaya po natin ay maglingkod po tayo upang sa ganun po makuha po natin yung kalooban po sa ating Diyos.